Hello everyone! Kumusta mos? Welcome! Today, gagawa tayo ng masarap na banana bread. Ayan, at ang aking boses ang inyong maririnig. Sa ngayon, ayan, shout out and thank you members and subscribers. Samahan ninyo ako at tayo'y magluluto ng masarap na banana bread for today merienda. Siyempre, first of all, ang ating special na gluten-free na harina. Ayan. And of course, ang ating isang pirasong betlog-etlog. Ayan. At meron na rin tayong, ayan na-measurement ko na lahat yan. Ang ating Roca soda, kung tawagin dito. At ito ang ating vanilla sugar. Ayan, na-measure na rin. Ang ating salt. Ayan, na-measure na rin yan. At ang ating baking powder. Ayan, na-measure na rin natin. Okay? At sa halip na gagamitin ko ay butter, gagamitan ko siya ng organic natural coconut oil. Ayan. Masarap yan. Coconut oil yan. Diba? Walang chemicals para masarap. At syempre, 3 overripe na banana. Hindi pa nga siya overripe pero talagang ang advice sa aking sinusundan ay overripe na bananas. Pero ito okay na kasi ano na rin yan. And of course, sa halip na gagamitan ko siya ng white sugar, brown sugar ang ating gagamitin. Ayan, para lasa siyang may caramel taste, diba? At sa taas ay lalagyan natin ng raisins. Ayan, raisins, or pwede rin na lagyan mo siya ng kung anong gusto mo, walnuts, chocolate chips, kung mayroon kayong gluten-free, dahil gluten-free ang lahat ng aking mga niluluto na sa ngayon dito dahil gluten-free na ang kinakain. Ayan, so let's go at gagawin na natin ang ating mixture. Ito na yung ating 3 pirasong saging na hinog na para madali na siyang ma-smash. Ayan. Kumusta kayo dyan lahat na aking mga palangga? So, i-smash ko lang ito hanggang sa mag-soft na talaga siya. Tapos, gagawin na natin yung ating mixture. Stay put, mga palangga. At eto na ang ating smash bananas. Ayan. Napakasarap na siya. Ayan. Alright. So, yung black na yun ay yung pusod ng saging. Tatanggalin natin. Ayan. So, ano na siya? Very good na siya. Ayan. Fully, smash na siya. Hindi ko na siya gagamitan ng mixer kasi gagamitin ko yung aking sariling mga kamay para maghalo ng ating mixture. So, ayan na siya at set aside na natin. Oh, di ba? Ang bango na kaagad amoy banana. Saging. Okay, at dito na tayo maglalagay ng ating harina. Ayan. So, ito ang ating gluten-free na harina. Ayan. At natakal ko na rin yan. Ayan siya, okay. So, ayan ang special na harina. Ayan, so, ilalagay na natin ang ating harina, ang ating mga dry. So, 1.5 gluten-free na harina. O, yan ang harina na gluten-free. Para siyang, magaspang. Ayan, special siya. So, 1.5 na tasa. Ayan. Tapos, ihalo-halo na natin ang mga dry. Of course, ang ating Roca soda. Ayan, 3/4 na yung teaspoon. Tapos, vanilla sugar. 3/4 din siya. At ang ating salt ay kalahating teaspoon. Maliit na yan. Salt. At syempre, ang ating baking powder. Ayan. So, 3/4 din siya. Halo-haloin na yan dyan. At syempre, ang ating brown sugar. Ayan. So, ito ay medyo, yan siya. Oh my God. Sarap-sarap yan mamaya. Caramel, ayan. So, haluin lang natin dito. Tapos, pag nahalo na, lalagay na natin ang ating itlog. Ayan. Yung beaten egg na siya. Isang egg lang yan siya eh. Ayan. So, nagbuo-buo yung aking sugar. Pero kanina, hindi buo yan. Mamaya yan, pag hinalo na natin. So, nandyan na. Ayan. At ilalagay na natin ang ating itlog. Ayan, tapos haluin na natin.
Itlog, betlog. Isa lang siya. Kasi large. One large egg. Gagamitan ko kaya siya ng mixer para at least medyo smooth yung ano no. Smooth yung ating harina. Kasi yung gluten-free na harina, magaspang yan siya. Ayan. So gagamitan natin siya ng mixer. Wait lang. At ilalagay natin ang ating melted natural organic na coconut oil. Sandali at i-micro ko saglit. Haluin ko muna itong ating itlog, asukal at iba pang mga ingredients dyan bago natin ilagay yung ating banana. And then, after natin mailagay yung banana, ay ilagay na natin yung melted organic coconut oil. So, ganyan siya. Okay, para mas madali, kumbaga shortcut ng ating ilagay na natin yung banana. Ayan, ang daming banana. So, banana bread. Kaya nga banana, kasi banana bread. So, maraming banana. Ayan, wow. Kasi oven lang natin yan ng 35 minutes. Okay? So, let's halo-halo muna ng ating mixture. And then, ilalagay natin ang melted coconut oil. Organic. Ayan na siya. Oh. Wow, mukhang bread na nga So, wala siyang water, wala siyang milk. Kundi yung banana yung anong tawag dyan? Wet ng ating flour. Wow, look at guys. Ang sarap na. So, hindi ko na pala gagamitan ng mixer kasi by hand na lang. So, ito na mga palangga ang ating coconut oil. Ayan. Almost kalahating kalahating cup. Ayan. Pwedeng gamitan ng butter na sweeten, sabi doon sa aking sinusundan, pero pwedeng mag-alternate ng coconut organic oil para mas masarap. Meron naman akong coconut, hindi naman na nagagamit, kaya sabi ko coconut na lang na oil ang aking gagamitin sa ina siya. Yan yung magpa kulay ng ating banana. Wow, look at guys. Tapos ilalagay na natin yung raisin mamaya. Sa taas may walnuts ako dito, pero hindi ko pa na-grind. Ayan na siya. Oh, ayan ang ating mixture. Wow. So, ayan. Halo lang ng konti. Tapos sa taas na natin ilagay yung raisins. Kompleto na yan. At ilalagay na natin mamaya lang sa ating baking pan. Ayan. Ready na siya ang ating mixture. Ang sarap. Tinikman ko. Ang sarap na kaagad siya. Yan. Kasi ako, kahit raw na ganyan, tinitikman ko talaga siya para sure ako na yung kanyang lasa ay saktong-sakto at tamang-tama sa aking panglasa. Ayan. So, ilalagay na natin siya sa baking pan. Ayan. Naka-preheat na yung ating oven. So, ito ang ating baking pan. Ayan. So, lipat lang natin yan siya dyan. Konti siya, no? Hindi bali. Pangbaon lang naman ito palang gani. Lalab. Kasi pwede akong kumain ng iba't ibang bread at saka iba't ibang pastries dahil okay lang naman sa akin yung hindi gluten-free. Kaya ang nilulutuan ko ay si Lalab kasi gluten-free. Binabaon niya sa kanyang workplace. Kasi ang hirap maghanap ng gluten-free na na mga biscuit or di kaya hindi naman siya kasi mahilig din sa biscuit ba. So hindi na siya pwedeng kumain ng bread na may harina. Dapat lahat ay gluten-free na. So ayan. Magawa talaga ako ng biscuit na gluten-free, tapos bread na gluten-free para hindi nabibili sa labas. Ayan. So, ayan ang ating mixture. Ayan, wow. So, ganyan lang siya. Sayang naman yun. Okay. And then, ilagay natin siya. Okay. Para siya, siksik. Siksik liglig. And then, ilalagay natin ang raisins dyan para mayroon siyang pampaganda, pang-beauty at rin yan, pang dagdag sa meal. Ayan, ng kanyang babaunin. Babaon siya 2 slice. Ayan. Tapos pag coffee break niya, meron siyang makakain. Ayan. Okay, so mamaya aabangan natin ang ating finished product ng ating bread. Ayan. Okay, pwede rin lagyan niya ng ng hazelnut. Ayan. So, mayroon pa akong extra na raisins dito para mas marami, masarap. Ayan eh. May mga hazelnut na ako dito pero hindi ko na siya lalagyan. Kasi magdudurog pa ako ng nuts. Malalaki yung nuts. Oh my God, sino yan?
Dali, may kumakatok. Sino yan? Kaya busy ako. Hindi ako makabukas sa'yo. May nagdo-doorbell yata doon. Hindi ko yan siya bubuksan. Dali lang. Now it's done. Ilalagay na natin sa oven. Look at that. Beautiful. Ayan, at titingnan natin mamaya ang ating finished product. Ang bango. Ayan, hindi ko na siya nilagyan ng cinnamon. Kasi optional naman yon. Kasi last time naglagay ako ng cinnamon din. So this time wala siyang cinnamon. Pero pwede rin namang lagyan kung gusto. Kaya lang hindi na ako naglagay. Ayan o. Mayroong cinnamon dito. Kanili kung tawagin mo. Kanili, cinnamon. Okay, so ilagay ko na sa oven at mainit na yung ating oven. Ayan na ang ating masarap na banana cake. Wow! Look at that. Ang bango! Super bango. Ayan. At hintayin natin na mag-cool ang kanyang hotness. O, diba? Bago natin ilalagay sa ating magandang lalagyan. Look at that! Oh, mamaya-maya lang tayo ay magme-merienda na ng ating masarap na banana cake at magkakape na rin tayo. Alright? See you soon! Yan, hindi ko natatanggalin yung ano kasi may ano yan dito. Ayan oh, pwede naman yan na tanggalin dyan. Pero buhatin ko na lang siya. Buhatin ko na lang para parang doyan ano. Oh my God, ang ganda. Okay. Move doon. Oh, yeah. Look at that. Mas maganda pag malamig na siya. Cooler kasi ngayon, mainit pa siya. Ayan na siya. So, ilalagay natin sa ating magandang plato. Look at that. Lalagay natin sa plato na. Kasyang-kasya ba? Kasya ba dito yan? Kakasya dito, ano? Kakasya. Alright. So, ilalagay natin doon sa plato para madaling mahiwa. Okay, magre-ready na tayo. Kasi meron na tayong coffee, mga palangga. Okay. Titikman na natin ang ating tinapay. O, ayan ang bread ng gluten-free na harina. Ayan, wow. Ang bango. Ganyan na rin dito. Ayan. At meron na rin tayong coffee. Look at that. So, pwedeng lalagyan din ng kung anong gusto mo na cream. Mainit pa siya. Kaya medyo pa siya yung parang sticky. Mainit pa kasi pag malamig na yan. Super delicious na mga palanggat, magkakape na tayo. So ready na rin yung ating coffee. Ayan, at tayo ay magkakape na ngayong hapon. Malamig. Nag-i-snow sa labas. Kumusta kayo mga palangga dyan? Nag-i-snow sa labas. Kanina nag-walk na kami doon. Ayan, thank you so much for watching guys. Sa ating paggawa ng masarap na banana bread. Ayan. Tamang-tama lang, maliit na portion. Dahil dalawa lang kami dito. Siyempre, titikman ko rin ang ating sariling gawa na banana bread. Ayan, lagyan natin ng sugar para matamis-tamis ang ating kape. Ayan, thank you so much everyone. Let's have coffee and fresh banana bread. Ayan, ang bango. See? Kahit hindi ko na siya nilagyan ng cinnamon, napakabango pa rin. Ayan, ang gluten-free na harina. So, talagang saktong-sakto sa ating merienda. Ayan, so maraming salamat. Ulit mga palanggan, shout out to all of you. Pasensya na at boses lang ng Reyna King Angabel ang inyong naririnig dyan dahil ang ating face lock ay medyo wala sa mood na magpakita sa camera. Thank you so much and let's have merienda now. See you again next time. Maraming salamat sa aking mga members and of course to all subscribers and viewers. Thank you in advance. Merry Christmas. Let's have coffee and banana bread. Thank you once again and see you again next time. Hasta la vista, baby. Bye-bye everyone. Let's have bread now and coffee. Bye!